Ako si Marco, 16 na taong gulang. At mula pa noong bata ako, kasama ko na ang pinsan kong si Lila sa lahat ng bagay. Pareho kaming lumaki sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, kung saan ang alon ng karagatan ang naging bahagi ng aming araw-araw na buhay. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti at halakhak, may namumuo palang misteryo na mag-uugnay sa aming mga puso at mangungumbinsi sa amin na tuklasin ang isang lihim na yaman sa ilalim ng karagatan. Isang araw, habang naglalaro kami sa dalampasigan, may napansin kaming kakaibang kumikinang sa ilalim ng tubig. Agad kaming lumapit para masilip ito. Lila, tingnan mo ito. Ano kaya ito? Tanong ko habang tinuturo ang tila kumikislap na bagay. Marco, sa tingin ko kailangan natin itong alamin. Sagot ni Lila na puno ng pananabik ang mga mata. Hindi namin napigilan ang aming sarili. Kinuha namin ang aming snorkeling gear at sabay na lumusong sa malamig na tubig ng karagatan. Habang lumalangoy, unti-unting lumalapit kami sa kung saan nagmumula ang liwanag. Pakiramdam ko ay bumibilis ang tibok ng puso ko habang unti-unti kong nasisilayan ang bagay na iyon. Sa ilalim ng tubig, natuklasan namin ang isang lumang sisidlan na bahagyang nakabaon sa buhangin. Ang sisidlan ay may mga ukit na tila nagpapakita ng mga sinaunang simbolo. Dahan-dahan naming binuksan ang takip nito at bumungad sa amin ang mga lumang barya, alahas at mga dokumento na tila bahagi ng isang nawawalang kayamanan. Lila, hindi ako makapaniwala. Totoo nga ang mga kwento ni Lolo. Bulalas ko habang hindi pa rin makapaniwala sa aming nasumpungan. Marco, sa tingin mo kaya ito ang kayamanang sinasabi ni Lolo noon? Tanong ni Lila na halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Alam namin na ang yaman na ito ay maaaring magdulot ng kasiyahan, ngunit may panganib din na kaakibat. Habang patuloy kaming naglilibot sa ilalim ng dagat, bigla kong naramdaman ang kakaibang lamig ng tubig. May kilabot na gumapang sa aking balat habang nararamdaman ko ang tila presensiya ng kung anong bagay. Lila, naramdaman mo ba iyon? Tanong ko, ngunit bago pa siya makasagot, nakita namin ang isang anino na mabilis na lumalagpas sa amin. Ang anino ay tila isang tao na may suot na diving gear, ngunit hindi kami sigurado kung sino ito. Nakaramdam kami ng takot at kaba. Sino siya? Ano ang gusto niya? At bakit siya naroon sa lugar na iyon? Wala kaming ideya, ngunit alam namin na hindi ito pangkaraniwang sitwasyon. Sa aming pag-ahon, nagdesisyon kaming itago muna ang aming natagpuan habang iniisip kung ano ang susunod naming hakbang. Ngunit ang tanong ay patuloy na bumabagabag sa amin. Sino ang taong iyon sa ilalim ng dagat? At paano niya nalalaman ang tungkol sa yaman? Ang aming puso ay puno ng kaba at pag-aalala. Ngunit hindi namin magagawang talikuran ang misteryong ito. Ang mga sagot ay tila nasa ilalim pa rin ng karagatan, naghihintay na matuklasan. Sa kabila ng takot, alam naming hindi namin ito dapat ipagwalang bahala. Lila at ako ay nagkatinginan na may pagkakaintindihan. Alam naming hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman ang katotohanan. Ngunit sa likod ng aming determinasyon, isang bagay ang hindi namin inaasahan. Sa aming pag-uwi, isang liham ang naghihintay sa amin sa pintuan ng aming bahay. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit alam namin na may kinalaman ito sa aming natagpuan. At sa aming pagbukas, ang nilalaman nito ay nagbigay sa amin ng matinding kaba. Alam ko ang tungkol sa inyong natuklasan. Huwag kayong magkamali. Mula nang matuklasan namin ni Angelo ang lumang mapa sa attic ng aming lola, hindi na kami mapakali. Ang mapa ay tila nagpapahiwatig ng isang lihim na yaman na nakabaon sa ilalim ng karagatan, malapit sa lumang isla na minsang naging tahanan ng mga pirata. Sa kabila ng mga babala ng aming mga magulang, hindi namin mapigilan ang aming pagkasabik na alamin kung ano ang nasa dulo ng aming natuklasan. Kuya,
Sigurado ka ba talaga dito? Tanong ni Angelo habang naglalakad kami papunta sa baybayin. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha, ngunit mas nangingibabaw ang kislap ng pag-asam sa kanyang mga mata. Oo, Angelo. Alam kong delikado, pero paano kung totoo nga ang yaman? Hindi ba't ito ang pagkakataon para sa atin na makaranas ng kakaibang adventure? Sagot ko, pilit na pinapakalma ang kanyang pag-aalala. Sa aming paglalakbay, bitbit namin ang ilang pirasong kagamitan, isang lumang diving mask, snorkel, at flashlight na nakuha namin mula sa garahe ni tatay. Ngunit higit sa lahat, ang mapa ang aming gabay. Nagsimula kaming magpalutang sa tubig, ang aming bangka ay dahan-dahang tinatahak ang misteryosong bahagi ng dagat na nakatala sa mapa. Habang papalapit kami sa isla, naramdaman ko ang kakaibang lamig ng hangin. Parang may bumumbalot na hiwaga sa paligid. Nagkatinginan kami ni Angelo, kapwa nararamdaman ang kakaibang tensyon na tila nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Nang kami ay makalapit sa isla, nagdesisyon kaming sumisid. Sa ilalim ng tubig, ang karagatan ay tila isang mundong puno ng hiwaga at kagandahan. Ang mga korales ay kumikislap sa liwanag ng araw na tumatago sa tubig, at ang mga isda ay naglalanguyan na parang mga bantay sa isang sekretong kaharian. Sa paglalim ng aming pagsisid, nakita namin ang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Isang antigong chest na natatakpan ng mga lumot at korales. Ang puso ko ay tila tumalon sa kaba at excitement. Ito na nga ba ang yaman na nakatala sa mapa? Angelo, kita mo ba yan? Tanong ko habang tinuturo ang lumang chest. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at tuwa. Agad kaming lumangoy papalapit, pilit na tinatanggal ang mga korales na nakabitin sa paligid nito. Ngunit sa aming pag-aangat sa chest, bigla kong naramdaman ang kakaibang paggalaw sa tubig. Parang may anino na dumaan sa ilalim namin. Kinilabutan ako at nang tingnan ko si Angelo, pareho kaming nakaramdam ng takot. Kuya, ano yon? Bulong ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ko alam ang isasagot. Ang paligid ay tila naging mas malamig at parang may bumabalot na panganib sa amin. Nang sa wakas ay maiahon namin ang chest sa ibabaw ng tubig, agad namin itong binuksan. Sa loob ay mga alahas at gintong barya na kumikinang sa ilalim ng araw. Tila isang panaginip na nagkatotoo. Ngunit bago pa man namin ito lubos na ma-enjoy, narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa ilalim ng tubig. Isang tunog na tila umaalingaw-ngaw at pumipintig sa aming mga puso. Ano yan? Sigaw ni Angelo, halos hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang tubig ay biglang umikot at isang malaking anino ang lumitaw mula sa ilalim. Isang higanting pating na tila nagbabantay sa yaman na natuklasan namin. Agad kaming nagtakbuhan pabalik sa bangka, bitbit ang chest na puno ng kayamanan. Alam namin na kailangan naming makaalis na sa lugar na iyon bago pa kami abutan ng panganib. Ngunit sa aming pagtakbo, hindi ko mapigilan ang pag-iisip. Bakit tila may nagbabantay sa yaman na iyon? At paano namin ito maitatago at maipagtatanggol? Sa aming pagbalik sa baybayin, ang araw ay nagsimulang lumubog at ang mga anino ng gabi ay unti-unting bumabalot sa paligid. Habang nakaupo kami sa buhanginan, kapwa nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang, naramdaman ko ang bigat ng aming natuklasan. Sa kabila ng yaman, may bumabalot na misteryo na hindi pa namin nauunawaan. Kuya, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Angelo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at curiosity. Ngunit bago pa man ako makasagot, narinig namin ang isang kakaibang tunog mula sa likuran namin. Paglingon namin, isang matandang lalaki na tila lumitaw mula sa dilim ang nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng hiwaga at tila alam na niya ang aming natuklasan. Ang yaman ay hindi lamang ginto at alahas. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at malalim. Ngunit isang lihim na puno ng panganib at kasaysayan.
huwag kayong basta-basta magtitiwala. Ang kanyang babala ay nag-iwan ng tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Sino siya at paano niya nalaman ang tungkol sa aming natuklasan? Ang aming pakikipagsapalaran ay tila nagsisimula pa lamang at ang mga misteryo ay unti-unting bumabalot sa amin. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, kami ni Ellie ay magkasamang nakatayo sa gilid ng bangka. Ang aming mga mata ay nakatuon sa kalmadong karagatan. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi namin ito alintana. Ang aming mga puso ay puno ng pananabik sa natuklasan namin sa ilalim ng dagat. Sa kabila ng takot at panganib, ang pag-usisa ay mas malakas at wala nang makakapigil sa amin. Benny, sigurado ka ba sa plano natin? Tanong ni Eli. May halong kaba sa kanyang boses. Tumango ako, kahit may pag-aalinlangan din sa aking dibdib. O, Eli, kailangan nating bumalik sa ilalim. Baka hindi na natin muli makita ang ganitong pagkakataon. Noong nakaraang araw, natuklasan namin ang isang lumang barko sa ilalim ng dagat, puno ng mga kahon na tila naglalaman ng ginto at iba pang kayamanan. Ang mga kahon ay may mga ukit na hindi namin maintindihan, ngunit tila mayroong kwento ng kasaysayan na nagkukubli sa mga ito. Ang aming unang pagsisid ay nagdala sa amin ng ilang piraso ng alahas, sapat na upang mapabilib kami sa lawak ng yaman sa ilalim. Ngunit ngayon, nandito kami ulit, handang tuklasin pa ang misteryo. Muli kaming sumisid at ang malamig na tubig ay parang yakap na nagdala sa amin ng kakaibang kapayapaan. Sa ilalim, ang mga sinag ng buwan ay naglalaro sa pagitan ng mga alon, nagbibigay liwanag sa aming daan. Ang lumang barko, na tila isang multo sa ilalim ng dagat, ay nag-aanyaya sa amin na muling tuklasin ang kanyang mga lihim. Habang lumalangoy kami papalapit, napansin ko ang kakaibang liwanag mula sa loob ng barko. Ellie, tingnan mo iyon, bulong ko, kahit alam kong hindi niya ako maririnig sa ilalim ng tubig. Nagsimulang mag-alala ang aking isipan, anong klaseng liwanag iyon? Nagsimula kaming pumasok sa loob ng barko, ang aming mga flashlight ay nagbigay ng liwanag sa madilim na sulok nito. Sa ilalim, nakita namin ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Hindi namin ito napansin noong una naming pagsisid. Pumasok kami at ang aming mga mata ay napako sa isang kahon na mas malaki at mas maganda kaysa sa iba. Ang kahon ay gawa sa kahoy na may mga intricately carved na disenyo. At sa ibabaw nito ay ang simbolo ng isang korona. Hindi kalayuan, may mga lumang papel na nakakalat, mga mapa, tala at mga sulat na tila mula pa sa nakalipas na siglo. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay hindi ginto o alahas, kundi mga lumang dokumento at isang piraso ng mapa na tila bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Ang mga dokumento ay nakasulat sa lumang wika, ngunit ang ilang mga numero at lugar ay pamilyar. Nagsimula akong basahin ang mga ito kahit hindi ko lubos na naiintindihan ang lahat. Ang mga salitang kayamanan, panganib at sekreto ay paulit-ulit na lumilitaw na talagang nagpataas ng aming interes. Eli, sa palagay ko hindi lang ito basta-basta yaman. May mas malalim na kwento ito, sabi ko habang tinititigan ang mga papel. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon kung ano ang susunod na gagawin, naramdaman namin ang kakaibang paggalaw ng tubig sa paligid. Ang liwanag na nakita namin kanina ay nagsimulang lumakas at tila may mga anino na gumagalaw sa paligid. Bigla, ang bangka sa itaas namin ay gumalaw, isang senyales na may ibang tao sa paligid. Nagkatinginan kami ni Ellie, alam naming kailangan na naming umalis. Ngunit bago kami makalabas, isang bagay ang tumama sa akin. Isang bato mula sa itaas ang bumagsak sa akin at naramdaman ko ang sakit sa aking balikat. Si Ellie ay nagmadaling tulungan ako, ngunit sa aming pagmamadali ay may mga dokumento na nahulog sa tubig. Habang umaahon kami, narinig namin ang tunog ng mga makina ng bangka.
Ibang bangka na papalapit mula sa di kalayuan. Sino ang mga ito? At bakit sila nandito? Pagdating namin sa ibabaw, nakita namin ang isang malaking bangka na papalapit. Ang mga ilaw nito ay naglalaban sa dilim at ang mga tao sa loob ay tila armado. Ang aming maliit na bangka ay nanginginig sa takot. Kailangang makaalis tayo dito, Benny, bulong ni Eli. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Habang pinapagana namin ang bangka, ang malaking bangka ay nagsimulang magpaputok ng signal flare, nagbigay ng liwanag sa buong paligid. Hindi namin alam kung sino sila, ngunit alam namin na hindi kami ligtas. Habang papalayo kami, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Anong klaseng lihim ang tinatago ng barkong iyon? Sino ang mga taong iyon? At bakit kami ang target nila? Ang hangin ay nagdala ng malamig na haplos sa aming mga mukha, habang ang dagat ay nagiging mas magulo tulad ng aming mga isipan. Sa gitna ng takot at pag-aalinlangan, alam ko na ito ay simula pa lamang ng aming paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng misteryo, panganib at pag-asa. Sa ilalim ng naglalakihang alon ng karagatan, kami ni Kuya Ben ay patuloy na naglalakbay sa aming hindi malilimutan na pakikipagsapalaran. Simula nang madiskubre namin ang lumang mapa sa baul ng aming lolo, naging masigasig kami sa pagnanais na tuklasin ang lihim na yaman sa ilalim ng dagat. Sa naunang bahagi ng aming paglalakbay, napagtagumpayan namin ang iba't ibang hamon at nalampasan ang mga hadlang na tila nagtatangkang pigilan ang aming paghahanap. Hindi ko maialis sa aking isip ang larawan ng lumang mapa na may mga guhit at sulat kamay na tila mga lihim na mensahe. Sa kabila ng mga pagod at hirap, ang bawat hakbang namin patungo sa aming destinasyon ay puno ng pananabik at pag-asa. Sa araw na ito, narito kami sa mismong lugar na tinutukoy ng mapa, isang pulo na tila nawawala sa karaniwang mga mapa. Ang paligid ay tila isang larawang kuha mula sa ibang mundo, buhangin na kasing puti ng perlas at mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin. Sa aming pagdating, agad naming kinilala ang mga palatandaan mula sa mapa. Nasa gitna kami ng isang maliit na baybayin na napapalibutan ng makakapal na mga coral reef. Lumangoy kami patungo sa gitna ng bahura, dala ang aming mga kagamitan para sa diving. Habang unti-unting lumulubog sa malamig na tubig, ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang liwanag mula sa araw ay dahan-dahang naglalaho, humahalo sa malabughaw na kalalimang abot tanaw. Nang malalim na kami sa ilalim ng dagat, nakita namin ang isang bunganga ng kuweba na nakatago sa likod ng mga koral. Ang bungang ito ang itinuro ng mapa, ang pintuan patungo sa lihim na yaman. Dahan-dahan kaming pumasok, bitbit ang aming mga flashlight na naglalabas ng liwanag na tumatalbog sa makikinis na pader ng kuweba. Sa loob, ang mga stalactites ay tila mga ngipin ng halimaw na nag-aabang sa amin. Ramdam ko ang paghinga ni Kuya Ben sa likod ko. Magkahalong kaba at kasiyahan ang nararamdaman namin. Habang tumatagal, napansin namin ang mga ukit sa dingding ng kuweba, mga simbolo at litra na tila bahagi ng isang sinaunang wika. Sa kabila ng dilim, ang mga ukit ay naglalabas ng kakaibang liwanag, parang nagbabaga sa kanilang sariling paraan. Biglang napatigil si Kuya Ben at tinuro ang isang bahagi ng dingding. "Tingnan mo ito, parang alam ko to," sabi niya sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. Sa unang tingin, ang mga ukit ay tila walang kahulugan. Ngunit nang masusing pag-aralan, nagbigay ito ng direksyon patungo sa isang mas malalim na bahagi ng kuweba. Sinundan namin ang mga palatandaan, ang aming mga ilaw ay nagsisilbing gabay sa madilim na daanan. Pagkatapos ng ilang minuto ng paglalakbay, narating namin ang isang malawak na silid na puno ng mga sinaunang bagay, mga hiyas, ginto at mga kagamitang pandigma.
Ang silid ay tila isang lihim na kamara na itinago sa paglipas ng panahon. Hindi namin maiwasan ang pagkamangha sa yaman na nasa harapan namin. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Kuya Ben habang iniabot ang isang gintong kwintas. Ang kanyang mata ay kumikislap sa tuwa. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay na nag-aalala sa akin. Sa isang sulok ng silid, may isang lumang kahon na may kakaibang disenyo. Lumapit ako rito at dahan-dahang binuksan ito. Sa loob ng kahon ay may isang orasan na hindi karaniwan. Sa halip ng mga numero, mga simbolo ang nakaukit sa mukha nito. Nang hawakan ko ito, bigla itong umandar at ang mga simbolo ay nagsimulang gumalaw. Pakiramdam ko ay parang may ipinapahiwatig ito, isang mensahe na hindi ko maunawaan. Sa paglipas ng oras, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang dingding ng kuweba ay tila nag-iiba ng hugis at ang tubig ay nagsimulang umagos ng mas mabilis. Kuya Ben, tingnan mo ito. Sigaw ko, ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumukas ang isang lihim na lagusan sa dingding at ang tubig ay humigop sa amin papasok. Sa kabila ng aming pag-aalala, hindi kami makagalaw at kami ay nahulog sa bagong bahagi ng kuweba. Ang paligid ay nag-iba at naramdaman kong may kakaibang presensya na nagmamasid sa amin. Sa dulo ng lagusan, tumambad ang isang mas malaking silid, puno ng mga ukit ng mga sinaunang mandirigma at mga halimaw. Sa gitna ng silid ay may isang pedestal at sa ibabaw nito ay isang bagay na kumikislap sa liwanag ng aming mga ilaw. Hindi ko maalis ang aking mata sa bagay na iyon, isang susi na tila ginto. Ngunit may mga makikinang na batong naka-embed sa hawakan. Sa likod ng pedestal may nakasulat sa dingding. Ang susi sa tunay na yaman ay hindi ginto, kundi ang sikreto ng nakaraan. Nang bigla, narinig namin ang isang tunog na tila isang pag-uga ng lupa. Ang dingding ng silid ay nagsimulang maglaho at isang lagusan ang lumitaw patungo sa mas madilim at mas misteryosong bahagi ng kuweba. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin sa loob, ngunit sa aming kalooban, alam namin na ito ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay. Sa kabila ng panganib, kami ni Kuya Ben ay nagpasya na ipagpatuloy ang aming pagsisiyasat, dala ang susi ng lihim na yaman. Sa loob ng lagusan, nararamdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin at sa aking isip naglalaro ang tanong. Ano nga ba ang tunay na yaman na tinutukoy ng mapa? Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, kami ni Luis ay nasa baybayin pa rin. Muling sinusuri ang mapa na natagpuan namin sa lumang baol ng aming lolo. Ang mapa na ito, na tila may edad na, ay naglalaman ng mga palatandaan patungo sa isang misteryosong yaman na nakabaon di umano sa ilalim ng karagatan. Sa kabila ng init ng araw, ang hangin mula sa dagat ay nagbibigay sa amin ng kakaibang pakiramdam ng pag-asam at pag-aalinlangan. Nandito na tayo, sabi ko kay Luis habang itinuturo ang isang marka sa mapa na nagsasabing simula ng lihim na lagusan. Sigurado ka ba? Sagot ni Luis. Ang kanyang mga mata ay puno ng excitement at pag-aalinlangan. Mukhang wala namang kakaiba dito. Napatingin ako sa paligid. Ang baybayin ay tila tahimik, ang mga alon ay banayad na humahampas sa buhangin. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin, isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita. Nagsimula kaming maglakad, hinahanap ang anumang kakaibang palatandaan. Sa aming paglalakad, napansin ni Luis ang isang lumang piraso ng kahoy na bahagyang nakabaon sa buhangin. Nang aming bunutin ito, nakita namin na ito'y bahagi ng isang lumang pinto. Sa tingin ko, ito na yon, sabi ni Luis habang sinusuri ang kahoy. May mga marka dito na parang mga ukit. Sa aming pag-uusisa, napansin namin ang isang maliit na butas sa tabi ng pinto. Hinagod ko ito ng aking mga daliri at naramdaman ang isang malamig na hangin na nagmumula rito. Nagkatinginan kami ni Luis,
parehong may kutob na sa likod ng pintong ito ay ang simula ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Subukan natin buksan, hamon ko kay Luis. Sa tulong ng mga bato, sinubukan naming itulak ang pinto. Sa aming sorpresa, unti-unti itong bumigay at bumukas ang isang madilim na lagusan na tila walang hangganan. Nagpasya kami na magpatuloy sa kabila ng takot na maaaring dulot nito. Sa pagpasok sa lagusan, ang liwanag mula sa labas ay unti-unting naglaho. Pumalit ang malamlam na ilaw ng aming mga flashlight. Ang lagusan ay tila isang sinaunang daanan, puno ng lumang mga ukit sa dingding, at ang sahig ay gawa sa makinis na bato. Ang lugar na ito, parang napakadelikado, bulong ni Luis habang kami ay naglalakad. Sa kabila ng kaba, ang aming pagnanasa na makita ang lihim na yaman ay mas matimbang. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang mas lalong lumalalim na misteryo na bumabalot sa amin. Pagdating namin sa dulo ng lagusan, isang malaking silid ang bumungad sa amin. Ang silid ay tila isang sinaunang silid na may mga lumang kagamitan at mga palatandaan ng mga sinaunang tao. Sa gitna, may isang malaking bato na may ukit ng isang sirena. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa ilalim ng aming mga flashlight. Anong meron dito? Tanong ni Luis habang sinusuri ang bato. Parang may mensahe. Nagsimulang maghanap si Luis ng anumang palatandaan sa paligid. Sa likod ng bato, napansin niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan namin ito, bumungad sa amin ang isang lumang journal na tila isinulat ng isang manlalakbay. Sa pagbuklat ng journal, napagtanto namin na ito ay naglalaman ng mga kwento ng isang taong nakahanap ng yaman sa ilalim ng dagat, ngunit may babala. Ang yaman na ito ay may bantay. Kung sino man ang magtatangkang kumuha nito, kailangan niyang pagdaanan ang pagsubok ng kalaliman. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang isang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga dingding ng silid ay tila gumagalaw at ang sahig ay bahagyang umuuga. Napatingin kami sa isa't isa, parehong nagtataka at natatakot. Ang mga ukit ng sirena sa bato ay tila unti-unting nagbabago. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng mas maliwanag at sa isang iglap, isang matinis na tunog ang pumuno sa silid. Anong nangyayari? Sigaw ni Luis. Sa takot, hinawakan ko ang kanyang kamay, alam na may isang bagay na hindi tama. May bantay na nga, sabi ko, habang ang tunog ay lumalakas at ang mga dingding ay nagsisimulang bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, napansin namin ang isang maliit na lagusan sa likod ng silid, isang bagong daanan na tila nagkukubli ng mas malaking lihim. Walang oras para magdesisyon, tumakbo kami patungo sa lagusan, umaasang ito ang daan palabas o ang daan patungo sa mas malalim na yaman. Sa pagpasok namin, ang tunog ng pagbagsak ng mga dingding ay unti-unting nawala. Ngunit sa loob ng lagusan, isang kakaibang liwanag ang bumungad sa amin at sa dulo nito ay isang silweta ng isang tao, nakatayo, tila naghihintay. Sa pagkakita namin sa kanya, alam namin na ang aming paglalakbay ay malapit nang magkaroon ng kasagutan, ngunit ang tunay na lihim ay mas malaki kaysa sa aming inaakala. Hindi namin alam kung ang taong ito ay kaibigan o kalaban. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang lihim na yaman sa ilalim ng karagatan ay hindi basta-basta matatagpuan at ang pagsubok na ito ay kailangang harapin bago namin makuha ang yaman na aming hinahanap. Nang bumalik kami sa bayan matapos ang kakaibang karanasan sa isla, hindi kami makatulog ng maayos ng ilang araw. Ang mga imaheng nakita namin sa ilalim ng dagat, ang mga lihim na guhit sa lumang mapa at ang misteryosong kwento ni Lolo Pepe ay patuloy na gumugulo sa aming isip. Ang bawat isa sa amin ay may mga tanong na tila walang kasagutan. Bakit kaya tayo ang nakakita ng mapa na iyon? Tanong ni Kiko habang naglalakad kami patungo sa lumang aklatan ng bayan. At ano ang ibig sabihin ng mga simbolo sa ilalim ng dagat? Hindi ko rin alam, sagot ko.
Pero kailangan nating malaman kung ano ang tunay na kahulugan ng mga ito. Sa loob ng aklatan, naghanap kami ng mga lumang tala tungkol sa kasaysayan ng isla at ng mga lokal na kwento tungkol sa kayamanan sa ilalim ng dagat. Si Aling Nena, ang matandang librarian na kilalang kilala sa kanyang kaalaman, ay agad kaming tinulungan. Naku, mga bata, sabi niya habang inaayos ang kanyang salamin. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa kayamanang iyan, pero wala pang nakakapagpatunay kung totoo nga ito. Pero bakit may mapa? At bakit may mga simbolo sa ilalim ng dagat? Tanong ni Kiko, hindi na makapagpigil. Ang mapa na iyan ay bahagi ng lumang alamat, paliwanag ni Aling Nena. Sinasabing ginawa ito ng isang mandaragat na nakatakas mula sa mga pirata. Itinago niya ang kanyang kayamanan sa lugar na hindi madaling mahanap. Habang nakikinig kami, unti-unti naming naiintindihan na ang kayamanang hinahanap namin ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na material. Ang tunay na yaman ay maaaring nagmula sa kasaysayan at mga kwentong bumabalot sa isla. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bahagi ng akin ang hindi mapakali. Parang mayroong hindi sinasabi si Aling Nena o may isang detalye na hindi namin nakikita. Nang magpaalam kami at lumabas ng aklatan, nagdesisyon kaming bumalik sa isla kinabukasan upang muling siyasatin ang mga simbolo. Sa pagbabalik namin sa isla, mas naging determinado kami. Ipinasyal namin ang buong lugar, sinuri ang bawat sulok ng mga bato at korales sa ilalim ng dagat. Sinikap naming intindihin ang pagkakakonekta ng mga simbolo sa mapa, ngunit tila hindi ito sapat. Habang naglalangoy, bigla akong may napansin. Isang anino ang gumagalaw sa gilid ng aking mata. Akala ko ay dulot lang ito ng pagod, pero nang lumingon ako, nakita ko ang isang kakaibang hugis sa ilalim. Agad kong tinawag si Kiko. Kiko, tingnan mo ito? Sigaw ko. Lumapit siya at sabay naming sinuri ang hugis. Isa itong bahagi ng isang lumang barko, kalahating nakabaon sa buhangin at korales. Hindi namin inaasahan na makakakita kami ng isang ganap na barko sa ilalim ng dagat. Muli kaming bumalik sa mapa. Pinag-aralan namin kung paano ito nauugnay sa natuklasan namin. Sa bawat hakbang, alam naming papalapit kami sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aming inaasahan. Ngunit sa gitna ng aming pagsisiyasat, naramdaman kong may kakaiba sa likod ko. Parang may mga matang nagmamasid sa aming bawat galaw. Nang tumingin ako sa paligid, wala akong nakita. Subalit hindi nawala ang pakiramdam na iyon. Alam kong may hindi tama. Sa aming pag-ahon mula sa tubig, nagulat kami nang makita ang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng aming mga gamit sa dalampasigan. Hindi namin siya kilala, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kuwento. Matagal ko na kayong hinihintay, sabi ng matanda. Alam kong kayo ang magpapatuloy sa aking nasimulan. Nagkatinginan kami ni Kiko, puno ng pagtataka at kaba. Sino ang matandang ito at ano ang ibig niyang sabihin na kami ang magpapatuloy sa kanyang nasimulan? Alam ko ang tungkol sa kayamanan sa ilalim ng dagat, patuloy niya. Ngunit hindi ito ang tunay na kayamanang hinahanap niyo. Bago pa man kami makapagtanong, tumayo ang matanda at lumakad palayo. Iniwan niya kaming puno ng misteryo at pag-aalinlangan. Ang kanyang mga salita ay tila isang susi sa isang bagong kabanata na hindi pa namin naiintindihan. Sa pagtatapos ng araw, habang nakaupo kami sa dalampasigan, alam naming hindi pa ito ang katapusan ng aming paglalakbay. Ang matandang iyon ay nagbigay sa amin ng bagong pag-asa at kasabay nito ay isang bagong hamon. At doon, sa ilalim ng kumikinang ng mga bituin, naramdaman namin na ang lihim ng yaman sa ilalim ng karagatan ay higit pa sa aming inaasahan. Ang tunay na yaman ay maaaring nasa mga kwento, mga alaala, at mga tao na bumubuo sa ating paglalakbay. Ngunit paano namin ito matutuklasan? Ano ang susunod naming hakbang?
ang mga tanong na ito ay mananatiling misteryo sa ngayon, ngunit alam namin na hindi namin ito susukuan. Sa ilalim ng mapusiyaw na sinag ng buwan, habang ang mga alon ay marahang sumasayaw sa dalampasigan, kami ni Kiko ay nagpasiyang muling bumalik sa lugar kung saan namin natuklasan ang mahiwagang yaman. Sa kabila ng takot at kaba na bumabalot sa aming mga puso, ang udyok ng misteryo ay tila isang magnet na humihila sa amin pabalik sa ilalim ng karagatan. Ano sa tingin mo, Mia? Totoo kaya ang nakita natin? Tanong ni Kiko habang kami naglalakad palapit sa bangka na magsisilbing aming sasakyan patungo sa lihim na yaman. Hindi ko alam, Kiko, pero hindi ba't mas mabuting alamin natin kung ano talaga iyon? Sagot ko habang pinipilit kong ikubli ang aking pag-aalala. Sa totoo lang, ang aking kaisipan ay puno ng mga tanong na naglalaro sa gitna ng pananabik at pagdududa. Ang bangka ay tahimik na lumulutang sa tubig. Ang kahoy nito ay tila sumasalamin sa kabuuan ng gabi. Ang amihan ay nagdadala ng malamig na hangin, ngunit hindi ito naging hadlang sa aming pagnanasa na matuklasan ang lihim. Sa aming paglalayag, ang tibok ng aking puso ay bumibilis, tila kasabay ng ritmo ng mga alon. Pagdating sa lugar kung saan namin unang nakita ang kakaibang tanawin sa ilalim ng dagat, kami naghanda na para sa pagsisid. Ang tubig ay malamig sa unang dampi sa balat, ngunit unti-unti itong nagiging kaaya-aya habang lumulubog kami sa lalim. Sa kaibuturan ng dagat, ang dilim ay binalot ng mga liwanag na nagmumula sa aming mga flashlight. Ang mga isda ay naglalayag sa kanilang sariling mundo, waring walang pakialam sa aming presensya. Narito na tayo, bulong ni Kiko habang itinuturo ang lugar kung saan namin nakita ang kakaibang kumpol ng mga bato. Ang mga ito ay tila naglalaman ng lihim na hindi namin maipaliwanag, isang misteryo na naghihintay na matuklasan. Sa paglapit namin, napansin namin ang isang maliit na butas sa gitna ng mga bato, tila isang daanan patungo sa kung saan. Nagpalitan kami ng tingin ni Kiko. Parehong alam ang susunod na hakbang na dapat gawin. Sa pagpasok namin sa butas, ang paligid ay biglang nagbago. Ang dilim ay napalitan ng isang malakristal na liwanag na nagmumula sa mga dingding ng kuweba. Ang tanawin ay hindi ka panipaniwala. Ang mga stalactite at stalagmite ay tila mga likhang sining ng kalikasan. Bawat isa ay nagkukwento ng kasaysayan ng lugar. Sa gitna ng kuweba, isang bagay ang nakatawag sa aming pansin. Isang baol na puno ng mga gintong barya at mga hiyas na kumikinang sa ilaw ng aming mga flashlight. Hindi ko maiwasang mapanganga sa aking nakikita. Kiko, hindi ako makapaniwala. Totoo pala ito, isang kayamanan. Ngunit sa gitna ng aming pagkamangha, isang tunog ang biglang kumawala mula sa likuran. Isang kaluskos na tila nagmumula sa malayo. Kami nagkatinginan, kapwa alam ang panganib na maaaring hatid nito. Mia, kailangan natin ng plano, sabi ni Kiko. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Habang kami nag-iisip ng susunod na hakbang, isang anino ang lumitaw sa pasukan ng kuweba. Ang kanyang anyo ay hindi pamilyar, ngunit may kakaibang aura na tila nagbibigay babala sa amin. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim at may halong autoridad. Hindi kami makasagot agad. Ang takot ay binalot ang aming mga pag-iisip. Kami po ay nag-i-explore lamang, sagot ni Kiko. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit ang lalaki ay tila hindi kumbinsido. Ang kanyang tingin ay masusing pinag-aaralan kami. Ang lugar na ito ay hindi dapat nalalaman ng kung sino-sino lamang. Ito ay isang lihim na dapat ingatan. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay tila nagbabanta. Baka hindi ninyo alam, pero ang kayamanan na ito ay may kasamang sumpa. Kami nagkatinginan ni Kiko, parehong naguguluhan at natatakot sa sinasabi ng lalaki.
Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ko, pilit na umaasa para sa karagdagang paliwanag. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na ugong ang biglang bumulusok mula sa labas ng kuweba. Ang tubig ay biglang umagos papasok, tila isang alon ng panganib na handang lamunin kami. Kami hipilit na nagsimulang lumangoy palabas, ang aming mga puso ay puno ng takot at pag-aalala. Sa aming pag-ahon, ang lalaki ay wala na. Ngunit ang kanyang babala ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa ibabaw ng tubig, kami hingal na hingal, kapwa alam na ang lihim ng kayamanan ay mas malalim kaysa sa aming inaakala. At sa kabila ng aming takot, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa amin. Ano nga ba ang sumpang nagtatago sa likod ng kayamanang iyon? Kami nagpasya. Hindi namin ito matutuklasan kung hindi kami babalik. Ngunit paano nga kaya namin haharapin ang panganib na dala ng misteryosong yaman? Madilim na ang paligid nang kami bumalik sa pampang. Ang mga bituin sa langit ay tila mga mata na nakamasid, nagbabantay sa mga lihim na aming natuklasan sa ilalim ng karagatan. Mula sa bangka, tahimik kaming naglakad ni Kuya Jomar patungo sa maliit na kubo ng aming lola. Ang mga yapak namin sa buhanginan ay tila mga bakas ng paglalakbay na puno ng misteryo at pag-asam. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita namin kanina, ang malaking baul na puno ng mga gintong alahas at sinaunang mga barya. Ang pagkinang nito sa ilalim ng tubig ay parang isang piraso ng araw na nahulog sa karagatan. Sa unay akala ko isa lamang itong panaginip, ngunit naramdaman ko ang bigat ng mga barya sa aking mga palad at alam kong totoo ito. Kuya, ano ang gagawin natin sa yaman na iyon? Tanong ko habang sinisikap kong sumabay sa kanyang hakbang. Napabuntong hininga si Kuya Jomar. Hindi ko rin alam, Lian, pero isang bagay ang sigurado, hindi natin ito dapat ipagsabi kahit kanino. Tumango ako, nauunawaan ang panganib na maaaring idulot ng aming natuklasan. Sa aming maliit na baryo, ang balita ay parang apoy na mabilis kumalat at ang ganitong uri ng yaman ay tiyak na magdudulot ng inggit at kaguluhan. Pagdating sa kubo, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga dingding ng bahay ni Lola ay gawa sa nipa at kawayan. Simple ngunit matibay. Sa kabila ng kababaan nito, ito ang kanlungan namin tuwing kami ay umuuwi mula sa mga pakikipagsapalaran sa karagatan. Kain na muna kayo, mga apo. Bati ni Lola habang inaayos ang hapunan sa mesa. Ang amoy ng sinigang na hipon ay agad nagbigay ng init sa aking sikmura. Ngunit sa kabila ng masarap na pagkain, ang aking isipan ay abala sa pag-iisip kung paano namin mapapangalagaan ang aming lihim. Habang kumakain, iniisip ko kung paano kaya napunta ang yaman na iyon sa ilalim ng dagat. Sino kaya ang nagmamay-ari noon? Ano kaya ang kwento sa likod nito? Sa bawat tanong, mas lalong lumalalim ang misteryo sa aking isipan. Matapos ang hapunan, nagpasya kaming magpahinga na. Ngunit ang antok ay di pa rin dumarating sa aking mata. Sa halip, ang imahe ng baul ay paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Tumayo ako at tinungo ang bintana. Sa labas, ang dagat ay kalmado. Tila walang anumang lihim na itinatago. Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Kuya Jomar. Lian, naisip mo ba kung bakit ganoon na lang ang pagkakaayos ng mga alahas at barya sa baul? Nag-isip ako saglit. Hindi ko napansin. Kuya, pero parang may pattern, di ba? Oo, Lian. Parang may ibig sabihin ng ayos ng mga ito. Sagot ni Kuya Jomar na tila may ideya na sa kanyang isipan. Siguro kailangan natin itong pag-aralan. Mungkahi ko, baka may nakatagong mensahe. Kinabukasan, bumalik kami sa dagat. Sa pagkakataong ito, dala namin ang waterproof na kamera ni Kuya Jomar upang kuhanan ng larawan ang loob ng baul. Sa ilalim ng dagat, mas lalong lumitaw ang detalye ng mga alahas at barya.
Ang mga ito'y nakaayos na parang mga bituin sa kalangitan, may simetriya at tila bumubuo ng isang larawan. Habang tinitingnan ng mga larawan, may napansin si Kuya Jomar. Lian, tingnan mo ito, parang may hugis na nabubuo, parang mapa. Tumingin ako ng mabuti. Tama siya, ang mga alahas at barya ay bumubuo ng isang hugis na parang mapa. Ngunit saan kaya ito patungo? Ano kaya ang lokasyon na tinutukoy ng mapa? Sa gitna ng aming pag-iisip, biglang may narinig kaming ingay mula sa likuran. Isang lalaking nakasuot ng diving suit ang nakatayo sa loob ng bangka. Ang mukha niya ay natatabingan ng maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Huwag kayong gagalaw, utos niya, hawak ang isang bagay na mukhang baril. Nagkatinginan kami ni Kuya Jomar, parehong nagtataka at natatakot. Sino siya? At paano niya nalaman ang tungkol sa baul? Alam ko ang tungkol sa kayamanan, sabi ng lalaki, at hindi ko hahayaang mapunta ito sa inyo. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang determinasyon sa aking sarili. Hindi namin basta-basta isusuko ang aming natuklasan. Ngunit sa pag-iisip na iyon, naisip ko rin ang panganib na dala ng aming lihim. Ang karagatan ay tila nagtatago ng mas malalim na misteryo na ang yaman ay bahagi lamang ng isang mas malaking kwento. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw, alam kong ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang yaman na iyon ay hindi lang basta-basta kayamanan. Ito'y isang piraso ng kasaysayan, isang kwento ng mga tao na maaaring lumutas sa nakatagong lihim ng aming bayang sinisinta. Ngunit paano namin iyon gagawin kung may mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ito? Sa gitna ng pag-aagawan, naisip ko ang isang bagay. Baka ang tunay na yaman ay hindi ang mga gintong alahas o sinaunang barya, kundi ang mga kwento sa likod nito. Sa huli, ang aming pamilya, ang aming pagkakaisa, ang aming pananabik, iyan ang totoong yaman na aming natuklasan. At sa isip kong iyon, alam ko na ang aming pakikipagsapalaran ay magsisimula pa lamang sa isang bagong kabanata. Sa tuwing naiisip ko ang aming mga ginawa, tila nagiging mas maliwanag ang bawat hakbang patungo sa misteryo sa ilalim ng karagatan. Ako si Miguel, 16 na taong gulang, at kasama ang pinsan kong si Lara, kami nasa gitna ng isang hindi kapani-paniwalang pakikipagsapalaran. Naupo kami sa gilid ng bangka, hinahangad na muling marating ang ilalim ng dagat kung saan natuklasan namin ang lihim na yaman. Ang tubig ay tila kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw, para bang tinatawag kami pabalik sa kanyang mga lihim. Sigurado ka bang tama ang mga koordinato, Lara? Tanong ko habang iniayos ang scuba gear ko. Ayokong magkamali at mapunta sa kung saan-saang parte ng dagat. Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. O, Miguel, nagawa ko ng tama. Ipinangako ko sa iyo, makikita natin ang kayamanang iyon muli. Ang unang pagkakataon na nakita namin ang yaman ay nag-ugat sa isang simpleng paglalakbay sa diving. Hindi namin inaasahan na makakakita kami ng kakaibang bagay sa ilalim ng dagat. Isang lumang kaha na puno ng sinaunang mga barya at alahas. Palihim namin itong binalak na bumalik upang masaliksik pa. Sa aming pagtalon sa tubig, dama ko ang lamig na bumalot sa aking katawan. Sa ilalim ng dagat, tila isang kakaibang mundo na puno ng katahimikan. Ang mga alon sa ibabaw ay hindi naririnig at ang liwanag mula sa araw ay dahan-dahang naglalaho sa kalaliman. Sa paglipas ng mga segundo, ang paligid ay nagsimulang mag-iba ng anyo mula sa simpleng corals patungo sa mga masalimuot na kuweba. Habang papalapit kami sa lugar kung saan namin natagpuan ang kaha, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Tila may kung anong misteryo ang nagkukubli sa paligid. Naalala ko ang sinabi ng lolo namin tungkol sa lugar na iyon na may mga kwento ng mga lumubog na barko at nawawalang mga kayamanan.
Ngunit sino ang mag-aakala na isa kami sa makakakita nito? Sa wakas, narating na namin ang pook. Sa likod ng isang malaking bato, naroon ang aming natuklasang yaman. Muli naming binuksan ang kaha at sa loob, tila hindi nabawasan ang halaga ng mga nakasilid. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Isang piraso ng pergamino ang nakalagay sa ibabaw ng mga barya. Kinuha ko ito at pinag-aralan habang si Lara ay abala sa pagkuha ng ilang mga alahas para sa aming pagsusuri. Paano ito napunta rito? Tanong ni Lara na halatang naguguluhan din. Habang sinusuri ko ang pergamino, napansin ko ang isang mapa. Isa itong lumang mapa na tila nagtataglay ng lihim na ruta. Ngunit sa gilid nito, may nakasulat na mensahe sa lumang wika na hindi ko alam. Kailangan natin itong ipakita kay Lolo. Baka siya ang makapagpaliwanag. Ngunit bago pa kami makaalis, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa paligid. Tila may paparating na kung anong puwersa mula sa kalaliman. Hinawakan ko ang braso ni Lara at tinuro ang papalapit na anino mula sa malayo. Tila isang malaking bagay ang lumalangoy patungo sa amin. Miguel, ano iyon? Tanong ni Lara, halatang natatakot. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tubig. Napatingin kami sa isa't isa bago nagdesisyon na magmadaling lumangoy pataas. Ngunit bago pa kami makalayo, isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid. Ang anino ay nagmistulang sumabog sa kulay na hindi ko maipaliwanag. At sa isang iglap, ang mundo sa ilalim ng dagat ay nagbago. Pagdating namin sa ibabaw, humihingal kami sa pagod. Ano iyon, Miguel? Tanong ni Lara habang pinipilit na makahinga ng maayos. Hindi ko alam ang isasagot. Ang tanging alam ko ay ang lihim na yaman na iyon ay may mas malalim na misteryo kaysa sa inaakala namin. Dala ang pergamino, nagdesisyon kaming bumalik sa Pampang upang ipakita kay Lolo ang aming natagpuan. Ngunit sa aming pagdating, isang sorpresa ang bumungad sa amin. Ang bahay namin ay tila walang tao. Ang mga pinto ay bahagyang nakabukas at ang mga ilaw ay patay. Ang lugar na dapat ay puno ng buhay ay tila naging misteryoso. Lara, saan kaya sila? Tanong ko habang kami pumasok sa loob. Sa bawat hakbang, ang kaba sa aking dibdib ay lalong lumalaki. Napansin namin ang isang piraso ng papel na naiwan sa mesa. Isang sulat na puno ng mga salitang hindi namin maunawaan. Ngunit alam ko, ito'y may kaugnayan sa pergamino. At sa dulo nito, isang pirma, ang pirma ng taong matagal nang nawawala sa aming pamilya. Ang paglalakbay namin sa ilalim ng dagat ay tila nagsimula ng bagong kabanata sa aming buhay. Isang misteryo na mas malalim pa sa karagatan. Mula pa noong unang araw na napadpad kami ni Lila sa baybayin ng Barangay San Isidro, hindi namin akalain na ang aming simpleng pagbisita sa lola ay magiging simula ng isang hindi inaasahang pakikipagsapalaran. Muli kong naalala ang araw na iyon, ang simoy ng hangin na may halong alat ng dagat, ang tila walang katapusang asul na nakalatag sa aming harapan, at ang pag-aakit ng alon na tila may lihim na gustong ibulong. Isang linggo na ang nakalipas mula ng una naming natuklasan ang lumang mapa sa baul ng lola, at ngayon ay nasa ikalawang bahagi na kami ng aming paglalakbay. Ang unang bahagi, ang pagpunta sa kuweba at pag-unawa sa mga marka ng mapa, ay nagbigay sa amin ng mga pahiwatig na ang yaman ay nasa ilalim ng karagatan. Lila, sigurado ka bang tama itong ginagawa natin? Tanong ko habang inaayos ang mga kagamitan namin para sa pagsisit. Nakaramdam ako ng bahagyang kaba, hindi sa hamon ng pagsisit kundi sa posibilidad na mali ang aming sinusunod na direksyon. Baka naman gawa-gawa lang ito ng lola bilang kwento para sa mga bata. Ngumiti si Lila, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kiko, hinding-hindi ako nagkakamali sa mga ganitong bagay. Tiwala ka lang sa akin. Napabuntong hininga ako at ginawaran siya ng isang ngiti. Sa totoo lang,
Ang tiwala ko sa kanya ang dahilan kung bakit ako pumayag sa lahat ng ito. Mula pa noong mga bata kami, si Lila ang palaging may mas matapang na loob sa aming dalawa. Kailanman ay hindi niya ako binigo. Nang umabot kami sa Pampang, ibinaling namin ang pansin sa aming maliit na bangka. Sa kabila ng liwanag ng araw, ang tubig ng karagatan ay tila may kakaibang dilim na pumapailalim. Sumasalamin ito sa aking dibdib, may halong takot at excitement. Akala ko ay magiging madali lang ito, ngunit habang papalapit kami sa lokasyon ng mapa, nararamdaman kong palalim ng palalim ang misteryo. Sa wakas, narating namin ang lugar na tinutukoy ng mapa. Nagsimula kaming magsalita tungkol sa mga plano. Sinuri ni Lila ang kompas, habang ako naman ay tiningnan ang mga lumang tala sa mapa. Ang mga marka ay tila isang puzzle na kailangan naming lutasin. Ang isang bagay na pumukaw sa akin ay ang kakaibang simbolo sa gilid ng mapa. Isang simbolo na mukhang hindi bahagi ng orihinal na guhit. Napansin mo ba ito, Lila? Tanong ko habang itinuturo ang simbolo. Parang may idinagdag na marka. Tumango si Lila, tila napansin na rin niya. Oo, Kiko, hindi ko alam kung ano ang kahulugan nito, pero baka ito ang susi sa lahat. Matapos ang ilang minuto ng paghahanda, nagsimula na kaming sumisid. Ang tubig ay malamig sa aming balat habang unti-unti kaming bumaba sa kailaliman. Ang mundo sa ilalim ng dagat ay tila ibang dimensyon. Mga korales na makukulay, mga isda na nagtago-tago sa mga bato, at ang liwanag na naglalaro sa bawat kislap ng alon. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung magkamali kami? Ano ang naghihintay sa aming ilalim ng dagat? Habang palalim kami ng palalim, nakita namin ang isang malaking bato na may ukit na katulad ng nasa mapa. Tila ito ang aming hinahanap. Lumapit kami at sinimulan ang pagsusuri. Pansamantalang nawala ang aking takot, napalitan ito ng pag-asa. Ngunit may isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa likod ng bato may nakatagong lagusan. Hindi namin ito nakita sa mapa. Isang likas na lagusan na tila nag-aanyaya sa amin na pumasok. Nagkatinginan kami ni Lila, alam naming pareho ang tinatanong ng aming mga mata. Papasukin ba namin ito? Ano kaya ang naghihintay sa kabila? Sa kabila ng takot, nagdesisyon kaming pumasok. Ang lagusan ay makitid at ang dilim ay tila yumayakap sa amin. Habang lumalalim ang aming paglalakbay, pakiramdam ko ay may kung anong kakaibang puwersa na nagtutulak sa amin pasulong. Hanggang sa narating namin ang dulo ng lagusan at doon ay bumungad sa amin ang isang puok na hindi namin inaasahan. Isang sinaunang barko na tila lumubog sa ilalim ng dagat. Ang mga kahoy nito ay nababalutan ng mga korales at ang paligid ay puno ng mga isda. Ngunit hindi ito ang pinakakakaibang bahagi. Sa gitna ng barko, may isang bagay na kumikislap. Isang dibdib na tila puno ng kayamanan. Lumapit kami ni Lila at ang aming mga puso ay tumibok ng mabilis sa excitement. Ngunit sa likod ng aming kagalakan, may isang bagay na hindi tama. Habang lumapit kami sa dibdib, napansin namin ang isang simbolo na katulad ng nasa mapa. Ngunit ngayon, malinaw na itong nakaukit sa kahoy. Sinimulan kong buksan ang dibdib, ang aking mga kamay ay nanginginig sa anticipation. Ngunit bago ko pa man ito tuluyang mabuksan, isang malakas na lagabog ang narinig namin mula sa labas ng lagusan. Ang tubig ay biglang umikot, tila may kung anong puwersa na bumubuo ng alon. Napatingin kami ni Lila sa isa't isa, ang aming mga mata ay puno ng takot. Ano ang nangyari? Ano ang nag-trigger sa dagat na ito? At doon ko napagtanto, ang simbolo sa mapa, ito ay isang babala. Isang babala na hindi namin dapat buksan ang dibdib ng basta-basta. Sa gitna ng kaguluhan, hindi namin alam ang susunod na hakbang. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang aming simple at masayang pakikipagsapalaran ay maaaring magdulot ng panganib, hindi lang sa amin kundi sa buong barangay.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kami ni Marco ay muling bumalik sa baybayin kung saan namin unang nakita ang kakaibang liwanag sa ilalim ng dagat. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng hapon noong nakaraang buwan habang kami ay naglalakad sa dalampasigan. Ang mga alon ay tila may sinasabi sa amin na para bang may lihim na nakatago sa kanilang kaloob-looban. Sa gabing iyon, hindi ko maalis sa isip ang tanong, ano nga ba ang nasa ilalim ng karagatan? Nang makarating kami sa lugar, agad naming isinuot ang aming mga diving gear. Ang hangin ay malamig at tila may kakaibang presensya na bumabalot sa paligid. Para bang ang kalikasan mismo ay humihinga, naghihintay sa susunod naming hakbang. Nagtinginan kami ni Marco, kapwa nag-aalinlangan, ngunit puno ng determinasyon. Handa ka na ba? Tanong niya sa akin habang inaayos ang strap ng kanyang goggles. Tumango ako, nagpapakita ng kumpiyansa kahit na ang puso ko ay kumakabog sa kaba. Sa bawat hakbang namin papalapit sa tubig, parang may alingawngaw ng mga alaala na bumabalik sa akin. Ang unang beses naming makita ang liwanag, ang mga piraso ng lumang mapa na nabalitaan namin mula sa kwento ng aming lolo, ang mga bulong ng hangin na tila may gustong iparating. Ngayon, kami ay narito, handang tuklasin kung ano ang nakatago sa ilalim ng alon. Lumangoy kami pababa, ang tubig ay malamig na bumabalot sa amin habang unti-unting lumalapit sa kinang na mula sa kailaliman. Nakakabigani ang tanawin sa ilalim ng dagat. Ang mga korales ay kumikinang sa mga kulay na hindi ko pa nakikita. Ang mga isda ay tila mga sumasayaw na bituin sa kadiliman. Ngunit ang liwanag na iyon, ang liwanag na tila pumapaloob sa aming mga damdamin, ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng iyon. Habang patuloy kaming lumalangoy, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa ilalim ng mga korales may nakatago palang lumang barko. Ang barko ay natatakpan ng mga taon, ng kalawang at mga korales, ngunit ang hugis nito ay hindi maikakaila. Marco, tingnan mo iyon, sigaw ko, kahit alam kong hindi niya maririnig sa ilalim ng tubig. Nagpakita siya ng sinyas ng pagkagulat at sabay kaming lumapit sa lumang barko. Ang barko ay tila ba isang nawawalang piraso ng kasaysayan na naglalaman ng mga lihim na hindi pa natutuklasan. Sa loob nito, naglalaman ng iba't ibang kagamitan at mga kahon na tila ba puno ng mga bagay na mahalaga. Isa-isang binuksan namin ang mga kahon at sa loob ng isa, nakita namin ang mga lumang dokumento at mapa. Ang mga dokumentong ito ay tila ba mga tala ng mga naunang ekspedisyon, mga plano at mga lihim na lokasyon ng kayamanang matagal nang nawala. Habang patuloy kaming nagmamasid, naramdaman ko ang pagbabago ng pag-agos ng tubig na para bang may gumagalaw sa paligid namin. Marco, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko habang ang kilabot ay unti-unting bumabalot sa akin. Tumango siya at sa isang iglap, nakita namin ang isang anino na gumagalaw sa likod ng barko. Hindi namin alam kung ano iyon, ngunit ang presensya nito ay tila ba nagdadala ng panganib. Ang tubig ay biglang bumilis at ang mga alon ay tila ba nagiging mas mabangis. Nagmadali kami ni Marco, pilit na umaahon at lumalayo sa barko. Habang papalapit kami sa ibabaw, isang malakas na ingay ang biglang bumalot sa paligid, na para bang may naglalagablab na enerhiya sa ilalim. Nang kami ay umahon, hingal na hingal kaming nag-usap. Ano yon, Marco? May nakita ka bang kakaiba? Tanong ko habang ang pagod ay bumabalot sa amin. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malaking barko ang biglang lumitaw sa harapan namin, tila ba nag-aabang. Ang mga ilaw nito ay nagliliwanag sa kadiliman ng gabi at sa isang iglap, naramdaman namin ang takot na hindi namin inaasahan. May mga tao sa barko, bulong ni Marco, habang kami ay nagtatago sa likod ng mga bato sa baybayin. Ang mga taong ito ay tila ba may hinahanap at ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa paligid.
Hindi namin alam kung sila ba ay kaibigan o kaaway, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang lihim na yaman na aming natuklasan ay hindi lamang kami ang may alam. Sa gabing iyon, ang aming pakikipagsapalaran ay nagkaroon ng bagong direksyon at ang misteryo ng karagatan ay nagbukas ng mas malalim pang kabanata. Mula sa unang hakbang namin sa barko patungo sa ilalim ng dagat, ramdam ko na ang kaba at pananabik na magkasama sa aking dibdib. Ako si Miguel, 16 na taong gulang at kasama ko ang pinsan kong si Andrea na 1 taon lamang ang tanda sa akin. Pareho kaming nahuhumaling sa mga kwento ng kayamanang nakabaon sa ilalim ng karagatan. Kaya't nang matuklasan namin ang lumang mapa na iniwan ng aming lolo, hindi na kami nagdalawang isip na sundan ang mga palatandaang iyon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumikas kami sa aming tent sa tabi ng dalampasigan. Sa likod ng malalaking bato ay nakatago ang aming maliit na bangka, handa para sa aming paglalakbay. Nang magsimula kaming maglayag, ang tunog ng alon ay parang musika sa aming pandinig. Ang mga mata ni Andrea ay nagliliwanag sa pag-asa habang hawak niya ng mahigpit ang mapa. Nasa tamang direksyon tayo, Miguel, sabi ni Andrea, hindi maitatago ang kanyang kasiyahan. Ayon sa mapa, may isang lumang barkong pandigma na lumubog sa malalim na bahagi ng dagat dito. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ang ideya na kami ay makakahanap ng isang barko na puno ng kayamanang iniwan ng mga pirata ay tila isang panaginip. Ngunit ang kwento ng aming lolo ay sapat na upang buhayin ang aming imahinasyon. Sinabi niya na ang yaman ay hindi lamang mga gintong barya kundi pati na rin ang mga hiyas na may mga kapangyarihan. Habang patuloy kaming pumapalaot, ang alon ay naging mas malakas. Nararamdaman ko ang ginaw ng hangin na bumabalot sa amin, ngunit hindi ito naging hadlang sa aming determinasyon. Sa wakas, narating namin ang lugar na tinutukoy ng mapa. Ang dagat ay tila kalmado, ngunit alam namin na sa ilalim nito ay nakatago ang aming hinahanap. Agad kaming nagsuot ng aming diving gear. Ang bawat hakbang pababa sa tubig ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang dagat ay puno ng mga misteryo at kami ay handang tuklasin ang mga ito. Kasama ang liwanag mula sa aming flashlight, kitang-kita ang mga kakaibang nilalang at mga buhay na korales na nagbibigay ng kulay sa paligid. Matapos ang ilang minutong paglangoy, natagpuan namin ang lumang barko. Bahagyang natatakpan ito ng mga korales at mga halaman dagat, ngunit maliwanag pa rin ang anyo nito. Ang mga nakasulat sa gilid ay hindi na mabasa, ngunit alam namin na ito ang barko mula sa kwento ng aming lolo. Habang iniinspeksyon namin ang paligid, biglang naramdaman ko ang kakaibang paggalaw sa tubig. Parang may bagay na nagmamasid sa amin. Napatingin ako kay Andrea, ngunit siya ay abala sa pagsusuri sa lumang kanyon. Sa aking pag-aalala, nagdesisyon ako na tingnan ang paligid. Sa aking paglipat-lipat ng ilaw mula sa flashlight, may nakita akong anino na tila gumagalaw sa likuran ng isang malaking korales. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, ngunit alam kong hindi kami nag-iisa. Miguel, tingnan mo ito, sigaw ni Andrea habang itinuturo ang isang malaking kahon na kalahating nakabaon sa buhangin. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Ito na kaya ang kayamanan na sinasabi ng aming lolo. Agad kaming nagtulungan upang mabuksan ang kahon. Sa loob nito ay naglalaman ng mga gintong barya at mga hiyas na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Parang hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Ang mga mata ni Andrea ay puno ng saya habang hawak niya ang isang malaking ruby. Ngunit bago pa man namin tuluyang maipagdiwang ang aming tagumpay, naramdaman ko muli ang kakaibang presensya. Sa likod ni Andrea, isang mabilis na paggalaw ang naganap. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang anino na nakita ko ay tila lumalapit. Andy, may kakaiba dito, sabi ko, pilit na sinisigurado ang aking boses.
Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog ang lumabas mula sa likod ng barko. Parang may bumagsak na malaking bagay. Ang tubig ay biglang umikot at ang mga korales ay tila gumalaw. Miguel, ano iyon? Tanong ni Andrea. Kitang-kita ang takot sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ngunit alam ko na kailangan naming umalis. Bago pa man namin maisara muli ang kahon, ang tubig sa paligid namin ay biglang umikot sa isang higanteng alon, para kaming mga dahon na nilipad ng hangin. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang paghila ni Andrea sa aking braso. Miguel, hindi tayo dapat magtagal dito. Sigaw niya, sabay hila sa akin palayo sa barko. Habang pilit kaming umaahon sa ibabaw, ramdam ko ang isang kakaibang puwersa na tila bumabalot sa amin. Ang huling tanaw ko sa lumang barko ay ang paglitaw ng isang anino na tila may hugis ng isang tao. Ngunit hindi ko maipaliwanag kung ano ito. Nang kami ay makabalik sa bangka, pareho kaming humihingal. Ngunit hindi pa rin makapaniwala sa aming naranasan. Ang kayamanan ay nasa amin. Ngunit ang tanong ay ano ang tunay na lihim sa likod nito. Habang nakaupo kami sa bangka, ramdam ko ang paggalaw ng hangin at ang malamig na dampi ng tubig. Ngunit ang tanong na bumabagabag sa akin ay hindi mawala. Ano ang presensya na iyon sa ilalim ng dagat? Ito ba ay isang babala o isang paanyaya para sa mas malalim na misteryo?